Nagsimula ang pelikula sa isang aso na walang tigil na tumatahol sa pinto na para bang may nararamdaman itong kakaiba. Pagkatapos ay bumukas ang pinto at ipinakilala sa atin si Maddie, isang binatang locksmith na tinawagan ng may-ari ng bahay upang buksan ang pinto. Pagkatapos ng kanyang gawain, si Maddie ay umuwi, ngunit sa kanyang paglalakbay, nakatagpo siya ng isang napakalaking protesta. 3 araw lamang bago ito, binaril ng isang pulis ang isang aktivistang Black American na nagpasiklab sa galit ng komunidad. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay nakarating na si Maddie sa kanyang apartment. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang cellphone. Ito ay isang babae na humihiling ng agarang serbisyo kung saan nangangako siyang magbabayad ng karagdagan. Pagdating doon, sinalubong siya ng babaeng nagngangalang Claire. Bago simulan ang kanyang trabaho, hiniling sa kanya ni Maddie na ipakita ang kanyang ID. Ito lang ang kanyang panuntunan. Binanggit ni Claire na ang kanyang wallet na naglalaman ng kanyang ID ay nasa loob ng apartment. Upang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan, inilarawan niya ang isang natatanging bagay sa kanyang tahanan, isang itim na punching bag na may punit. Nakumbinsi nito si Maddie na siya ay nagsasabi ng totoo at sinimulan niyang buksan ang pinto, umaasang hindi niya pagsisisihan ang paglabag sa kanyang tanging panuntunan. Maya-maya, bumukas ang pinto at muling tinanong ni Maddie ang kanyang pagkakakilanlan. Tumango si Claire, pumasok sa apartment at mabilis na bumalik na may dalang plastic bag na puno ng basura. Ipinaalam niya kay Maddie na kailangan niyang ilabas ang basura dahil tumutulo ito at magwi-withdraw siya ng pera sa ATM para mabayaran siya. Niyaya niya itong maghintay sa loob na nagpapahiwatig na iniwan niya ang kanyang ID sa mesa kung saan niya ito madaling makikita. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap si Maddie ng nakababahalang tawag mula kay Claire. Puno ng gulat ang boses niya at iginiit niya na agad siyang umalis sa apartment. Bago pa makapag-react si Maddie, may pumasok na lalaki sa kwarto. Ito ay si Sam, na isang mafia thug at mabilis na sumugod kay Maddie at nagsimulang salakayin siya ng mabangis. Sa isang desperadong pakikipaglaban, nakuha ni Maddie ang isang screwdriver at itinusok ito sa lalamunan ni Sam. Mabilis na naubusan ng dugo ang thug sa sahig habang sumirit ang ilang dugo sa mukha ni Maddie. Naiwan si Maddie na nakatulala, hindi maintindihan ang mga nangyari. Nadagdagan ng kanyang pagkalito nang mapagtanto niyang nasira ang kanyang cellphone sa laban na pinipigilan siyang makipag-ugnayan kay Claire para linawin ang sitwasyon. Maliwanag na hindi pinapansin ni Maddie ang patay. Ang importante ngayon ay kung paano makakatakas si Maddie. Isang bagay ang tiyak, hindi maaaring ipagsapalaran ni Maddie na mahuli ng pulis. Desperado na makaiwas sa kulungan, nagpa siya si Maddie na linisin muna ang crime scene bago tumakas. Para dito, pumunta si Maddie sa malapit na tindahan para bumili ng chlorine at kung ano pang mga bagay na ginagamit sa mga kasong ganito. Nananatili sa state of shock si Maddie dahil hindi pa siya kumitil ng buhay noon pa man, ngunit wala siyang magawa dahil nangyari na ito ngayon. Pagpasok ng mga lalaki, nagulat sila nang makitang patay na ang kanilang kasama at lalo pa nang ma-verify nila na nawawala ang pera ng kanilang boss na nakatago sa loob ng punching bag. Malinaw na nahulog si Maddie sa isang bitag. Ang apartment ay hindi kay Claire, kundi ito ay pag-aari ni Sam, isa sa mga tauhan ng mafia. Nakahanap sila ng isang bote ng chlorine na nagpapatunay na nasa loob pa rin ang taong responsable. Kaya nagsimula silang maghanap kung saan-saan. Buti na lang at nakapagtago si Maddie sa ilalim ng kama kung saan walang mag-iisip na tumingin. Habang iniinspeksyon ng apartment, nakakita si Maddie ng pagkakataon at tumakbo patungo sa kanyang sasakyan. Sa kasamaang palad, namatay ang kanyang sasakyan at bago siya makatakas, nahuli siya at dinala sa punong tanggapan ng mafia kung saan naghihintay sa kanya ang mafia boss na nagngangalang Yannick. Sa panahon ng interogasyon, hiniling ni Yannick na ibunyag niya ang kinaroroonan ng kanyang pera at tinanong kung bakit siya nangahas na nakawin ito. Sa desperasyon, iginiit ni Maddie na wala siyang alam tungkol sa pera dahil siya ay na-set up lang. Iginiit na si Claire ang may pananagutan sa pagnanakaw at siya ay isang locksmith lamang na namanipula sa unang pagkakataon. Iniisip ni Yannick na maaaring nagsasabi ng totoo si Maddie. Hiniling ng isa sa kanyang mga tauhan kay Maddie na ilarawan si Claire at ang bawat detalye na naaalala niya tungkol sa kanya. Sa wakas, inutusan ni Yannick si Theo at isa pang subordinate na dalhin si Maddie sa isang bahay aliwan na madalas pinupuntahan ni Sam, umaasang makikilala ni Maddie ang babaeng nagnakaw ng pera. Samantala, ipinakita ni Yannick ang isang mahalagang piraso ng ebidensya, ang screwdriver na ginamit ni Maddie upang patayin si Sam, at binalaan siya na kung susubukan niyang tumakas, kapwa hahanapin siya ng mafia at ng pulisya. Inilabas ni Theo ang kanyang cellphone at nakita ni Maddie ang unlock pattern nito. Pagdating nila sa brothel, inutusan ni Theo ang kanyang partner na samahan si Maddie habang naghahanap siya sa bawat silid, ngunit nabigo siyang mahanap si Claire. Biglang may nangyaring hindi inaasahang pangyayari. Nakatagpo ni Maddie ang isang pulis na nakababa ang pantalon na ikinagalit ng opisyal at hinarap ang partner ni Theo. Nagudyok ito ng away at habang sinusubukan ni Maddie na balaan si Theo, napakinggan niya itong nakikipag-usap sa cellphone. Sa kanyang pagtataka, narinig niyang nakikipag-usap si Theo kay Claire. Lumalabas na magkasintahan sila noon pa man at ngayon ay alam na ni Maddie ang totoo. Sa sandaling iyon, biglang naputol ang usapan ng isang malakas na ingay. Itinapon ng partner ni Theo ang opisyal sa labas ng bintana at ngayon ang lahat ay naging mas komplikado. Higit pa rito, mabilis na napagtanto ni Theo na si Maddie ay palihim na nakikinig sa kanyang tawag. Nang walang pag-aalinlangan, inutusan ni Theo ang kanyang partner na dalhin ang katawan ng opisyal sa loob at inutusan si Maddie na huwag gagalaw. Gaano man kahirap buhatin ng opisyal, kailangan nila itong buhatin pabalik. Sinabihan ni Theo ang kanyang partner na maghintay sa kotse dahil babalik siya upang kunin si Maddie upang maipagpatuloy nila ang paghahanap.
Gayunpaman, ang totoo ay plano ni Theo na iligpit si Maddie upang hindi niya magawang iulat ang kanyang nalalaman. Gayunpaman ay hindi tanga si Maddie. Wala siyang planong hintayin na patayin siya ni Theo, kaya tumakas siya, ngunit naganap ang away sa pagitan nilang dalawa na nauwi sa pagkahulog nilang dalawa sa parking lot. Sa kabutihang palad, nahulog si Maddie sa ibabaw ni Theo na nagpahintulot sa kanya na mabilis na makabangon. Sinamantala ang pagkakataon, kinuha niya ang cellphone ni Theo at tumakbo patungo sa exit, ngunit mabilis na nakabawi si Theo at hinabol siya. Nagawa ni Maddie na makahanap ng bisikleta at pumadyak sa abot ng kanyang makakaya. Sa kanyang likuran, walang magawa si Theo kundi bumaril na parang bata, pero hindi niya nagawang tamaan siya. Paano kaya nakasali sa mafia ang lalaking ito na halatang hindi nakapasa sa shooting lesson? Nang maglaon, bumalik si Theo sa kanyang hideout kasama ang kanyang partner, humiram ng cellphone, tinawagan si Janek, at nagimbento ng isang kwento kung saan sinabi niyang inatake siya ni Maddie, ngayon ay nakatakas. Samantala, pansamantalang nagtatago si Maddie sa isang ligtas na lugar at sinusubukang gamitin ang cellphone ni Theo para isumbong siya kay Janek. Gayunpaman, hindi niya mahanap ang kontak ni Janek sa sandaling iyon. Di nagtagal, nagpadala ng mensahe si Claire sa cellphone, nagtatanong kung bakit hindi naganap ang kanilang pagkikita. Sumagot si Maddie habang nagpapanggap na si Theo, at sinabi niya sa kanya na makikita niya siya sa club sa loob ng 30 minuto. Nang walang pag-aalinlangan, pumwesto si Maddie sa isang tahimik na kalye na nakaharap sa club, naghihintay kay Claire. Nang sa wakas ay lumitaw siya, sinundan niya ito ng palihim. Nang malapit ng kumilos si Maddie, pinalibutan ng grupo ng mga nagpoprotesta si Maddie na hinihimok siyang sumali sa kanilang pagpoprotesta. Nang lumingon siya pabalik kay Claire, nakapasok na ito sa club. Determinado, lumapit si Maddie sa entrance, ngunit agad siyang pinigilan ng security. Eksplosibo ang lugar para sa mga miyembro at walang card si Maddie. Sa mabilis na pag-iisip, sinabi niyang isa siyang tubero na ipinadala para ayusin ang isang tumutulong tubo sa palikuran. Ang kanyang swerte ay gumana at pinadaan siya ng mga gwardya. Pagdating sa loob, nakita niya si Claire sa bar at pinadalhan siya ng mensahe na humihiling sa kanya na makipagkita sa kanya sa bodega sa likod. Ilang sandali pa, tumungo siya roon, ngunit pagpasok pa lang niya, tumunog ang kanyang cellphone. Ito ay isang tawag mula kay Theo mula sa isang hindi kilalang numero. Ang kanyang boses ay mabilis na nagbabala sa kanya na nawala niya ang kanyang cellphone at hindi siya dapat magtiwala sa sinuman. Agad na napagtanto ni Claire na nahulog siya sa isang patibong, ngunit bago siya makapag-react, biglang lumitaw si Maddie, hinuli siya, at itinali siya sa isang upuan, hinihiling na ibunyag niya kung saan niya itinago ang ninakaw na pera. Ipinagtapat ni Claire na wala sa kanya ang pera, at nagalit si Maddie. Kasalanan niya ang lahat ng ito, at kapag hindi niya nabawi ang pera, papatayin siya ng mafia gang. Humingi ng paumanhin si Claire, nilinaw na hindi niya sinasadyang ipagkanulo siya. Gayunpaman, dahil sa pagkadismaya at sa paniniwalang ito ay isa pang panlilinlang gaya ng dati, hinampas ni Maddie ang kanyang kamay ng martilyo. Ang malakas na hampas ay nagpaintindi sa dalaga na desperado na si Maddie, ngunit sa huli, wala siyang lakas ng loob na ipagpatuloy ang pagpapahirap at humingi ng tawad sa kanya. Nang gumanda ang sitwasyon pagkatapos, isang mas malalim na paghahayag ang lumabas. Ang tunay na pangalan ni Claire ay Julia, at ninakaw niya ang pera dahil sa kawalan ng pag-asa na iligtas ang kanyang kapatid mula sa mga kamay ni Janek. Kaya lumalabas na magkapatid sina Julia at Theo. Ang lahat ng ito ay paraan nila para makatakas, alam na hinding-hindi papayag si Janek na umalis sa negosyo ang kanyang kanang kamay. Simple lang ang plano nila, kunin ang pera at tumakas sa malayong lugar kung saan hindi sila mahahanap ng grupo ni Janek at malayo sila sa banta na papatayin o ikukulong sila. Sa sandaling iyon, ang isang biglaang katok sa pintuan ng bodega ay nagdulot ng gulat sa kanilang dalawa. Naiwan si Maddie sa isang nakakatuwang magkahalong kasinungalingan, panganib, at hindi inaasahang pagkakaibigan. Nagsimula ito nang dumating si Theo sa nakalok na silid ng bodega kung saan nag-uusap sila ni Julia. Binuksan ni Julia ang pinto at nandoon si Maddie, nagtatago sa isang aparador. Hindi na kaya na ni Julia ang ideyang pumatay, kaya pinili niyang tulungan si Maddie. Sinabi niya kay Theo na nakatakas siya kay Maddie at nakiusap sa kanyang kapatid na ilayo siya. Pagkatapos gumawa ng appointment upang magkita sa ibang lugar, pinaalis ni Theo si Julia. Gayunpaman, biglang namulat si Theo sa katotohanan na baka nagtatago at nagmamasid si Maddie. Agad siyang bumalik sa bar upang maghanap muli na ikinagulat ni Maddie na nagtangkang magtago. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating ang manager ng bar at inutusan si Maddie na pumunta sa kusina, kaya wala siyang magawa kundi sumunod, ngunit ang paggalaw na ito ay nakita ni Theo. Tumakas si Maddie sa isang kalapit na plaza kung saan nagsasagawa ng parada. Itinuro niya si Theo, sumisigaw na siya ay isang pulis na nagdulot sa karamihan upang palibutan si Theo. Sa paniniwalang ang kanilang kasama ay sinasalakay, pinalibutan siya, ngunit nagpaputok si Theo na hindi sinasadyang nagpalaki ng sitwasyon. Ang pagbaril ay nagpagalit sa mga totoong opisyal ng pulisya at ang plaza ay nauwi sa isang napakalaking away sa pagitan ng dalawang panig. Sa gitna ng kaguluhan, si Maddie ay nahuli ng mga pulis. Napagkamalan siya bilang isang basagulero, ngunit hindi siya nanlaban, na kinikilala ito bilang isang pagkakataon upang makatakas. Gayunpaman, sa pagpasok sa sasakyan ng pulis, nakita niyang naroon na si Theo na naaresto rin sa gulo. Lingid sa kaalaman ni Maddie, nakipag-ugnayan ng kapitan ng pulisya sa mafia boss matapos makilala si Maddie mula sa mga larawan. Ang kapitan ng pulisya ay isa palang tiwaling pulis na nakikipagtulungan sa mafia boss.
Nananatiling maingat si Maddie kay Theo, hindi alam ang paparating na panganib. Napansin ni Theo ang pagbabago sa ruta dahil ang kanilang sinasakyan ay humiwalay sa iba pang mga sasakyan ng pulisya na nagdulot sa kanya ng pagkabalisa. Lumingon din si Maddie sa likod, kasabay ng pagbangga sa kanila ng mga nakamaskarang gangster mula sa likod at sinalakay sila habang nakabunot ang mga baril. Ang dalawang pulis sa harap ay namatay dulot ng pagbangga at ang walang malay na sina Maddie at Theo ay dinukot. Pagkatapos ng isang gabi ng pakikibaka, napagtanto ni Maddie na hindi siya makakatakas at upang mabuhay, inihayag ang buong kwento sa mafia boss. Agad na ipinatawag ng mafia boss si Theo. Inaasahan niya ang bagay na ito, kaya binura na niya ang lahat ng impormasyon tungkol kay Julia sa kanyang cellphone. Gayunpaman, iginiit ni Maddie na mayroong katibayan sa kanyang cellphone na nagpapakita ng isang nakatagong folder na lihim niyang sinet up. Nakita ang video na lihim na kinuha ni Maddie sa cabinet na humantong sa pagkakahuli kay Theo. Ang mafia boss ay walang pakialam sa kapalaran ni Theo. Ang tanging alalahanin niya ay ang perang ninakaw ng mga ito sa kanya. Si Theo ay nilagutan ng hininga hanggang sa mamatay dahil sa kanyang pagkakanulo. Bilang kapalit sa tulong ni Maddie sa pagbawi ng kanyang pera, tinupad ng underworld boss ang pangako nito. Palalayain si Maddie, ngunit kailangan niyang kalimutan ng lahat ng tungkol sa gabing ito. Ang sandata na ginamit ni Maddie sa pagpatay kay Sam ay magsisilbing ebidensya para ikulong siya. Takot sa pagkamatay ni Theo at nagpapasalamat na siya buhay pa, hindi na nga si Maddie na makipagdeal pa sa mafia boss. Ibinalik si Maddie sa kanyang orihinal na lokasyon, ngunit hindi siya nakatagpo ng kagalakan sa kanyang kalayaan matapos niyang ipinagkanulo si Julia na nagprotekta sa kanya noon. Dahil sa pagkakasala at hindi makapagtiwala sa tiwaling pulis, nasiraan ng loob si Maddie. Habang papalapit ang takdang oras, gumawa siya ng isang nakamamatay na desisyon upang bigyan ng babala si Julia. Mabilis siyang tumakbo patungo sa istasyon na nakakuha ng atensyon ng isang sasakyan ng pulis. Iniiwasan niya ang mga ito, ngunit dahil sa kanyang walang ingat na pagmamaneho, lalong dumami ang mga sasakyan ng pulisya na humahabol sa kanya na nagdulot ng banggaan. Pagdating sa istasyon, ang mga pulis na naniniwalang si Maddie ay isang mapanganib na kriminal ay bumunot ng kanilang mga baril. Dumating si Julia sa istasyon dala ang pera gaya ng plano, walang kamalay-malay na sinusundan siya ng mga gangster. Sa likod niya ay nakasunod din si Janet. Nang palibutan ng mga pulis ang kotse, nagulat sila nang makitang walang driver, ngunit nakita ng kanyang mga kasamahan si Maddie na tumatakbo patungo sa istasyon. Sinundan ng mga tauhan ni Janet si Julia, naghihintay ng tamang sandali para salakayin siya. Ang kanilang plano ay simple, tahimik na ililigpit siya ng mga ito at babawiin ang ninakaw na pera. Gayunpaman, kasabay ng paghahanda ng tauhan ni Janet sa pag-atake, lumitaw si Maddie at sinigawan siyang tumakbo. Ang kanyang sigaw ay nakakuha ng atensyon ng mga pulis, na agad na nagpaputok ng baril na pumutol sa pag-atake ng tauhan ni Janet at napilitan siyang utusan ang kanyang mga tauhan na umatras. Mabilis na nag-react ang nagulat ng mga mamamayan. Inilabas ng lahat ang kanilang mga cellphone at sinimulang i-record si Maddie na nakahandusay sa sahig at si Maddie ay tumanggap ng medikal na atensyon. Sa huli, hinayaan ni Julia na tumulo ang kanyang mga luha para sa kanyang kapatid na hindi kailanman nagpakita, isang malinaw na tanda kung ano ang nangyari sa kanya. At least ngayon, makakapagsimula na siya ng panibagong buhay, kahit na hindi niya akalain na kakailanganin niyang gawin ito nang wala ang kapatid, bagamat siya ang higit na nagnanais ng panibagong simula. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo.